Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Gregorio, isang simpleng magsasaka at manggagamot na nakatira dito sa Samar. Nagsimula po ang lahat noong 1985. Habang nagdadalamhati kami sa pagkamatay ng kapatid ko na namatay dahil sa sakit sa puso, ay may malagim na pangyayari na hinding-hindi ko po makakalimutan. Kasama ko noon ang aking panganay na anak na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Naiwan naman ang buntis kong asawa sa bahay namin. Kabuanan na niya iyon kaya hindi siya maaaring sumama sa amin sa lamay ng kapatid ko. Kasama naman ng asawa ko si Aling Kuring. Isa siyang kumadrona sa amin na siya ring nagpaanak sa panganay namin noon. Kuya Bari, hindi po ordinaryong tao si Aling Kuring. May lahi itong aswang, ngunit pinagkakatiwalaan siya ng aming pamilya dahil hindi sila kumakain ng karne ng tao. Mabait po ang kanilang lahi kaya naging matalik na magkaibigan pa ang kanilang pamilya sa aming angkan. Tahimik ang aming pamumuhay sa paanan ng bundok. Payapang nagbubungkal kami ng lupa sa araw-araw upang may aanihin at makakain. Simpleng pamumuhay pero sapat na upang mabuhay ng marangal. Bukod sa pagsasaka, nagbebenta rin kami ng iba't ibang bungang kahoy, mga gulay at iba pang produkto. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil wala kaming sapat na pera, ngunit masaya naman kami na namuhay ng payapa sa aming lugar. Kuya Bari, maliban po sa pagsasaka, may lahi kaming mga manggagamot. Bata pa lamang po ako ay itinuro na sa akin ng aking ama ang kanyang namanang kakayahan mula sa aming mga ninuno. Dahil nasa dugo ko na ito, naging madali na lamang po para sa akin ang matutunan ang mga ito. Hindi na bago sa amin ang mga usaping kababalaghan, kaya kayang kilatisin ng aking ama kung sino ang masama at mabuti sa mga nilalang ng dilim. Dumating ang angkan ni na Aling Kuring noong ako'y musmus pa lamang. Kapag madilim na at tahimik na ang paligid, maririnig mo ang kanilang mga huni at kaluskos. May mga gabing narinig ko silang dumadaan sa aming bahay na parang mabangis na hayop. Noong una po talaga ay takot pa ako sa kanila. Ngunit nang maipaintindi ng aking ama't ina, nag-iba po ang aking pananaw. Nasanay na lamang ako at lumaki na kasama sila kaya't nabawasan ang aking takot at pangamba. Bagamat alam kong sila'y iba, ginagawa ko ang lahat upang huwag silang galitin o bastusin. Naniniwala kasi ang aking mga ninuno na kapag binastos mo sila, babalik din sa iyo ang karma ng mas masidhi. Kaya't pinipilit kong makisama. Nirerespeto nila ang aking ama kaya dapat respetuhin ko din sila. Nakita ko na silang magpalit ng anyo. Natakot ako noong una, ngunit nawala din ang aking takot. Ang mga aswang, Kuya Bari, kasi ay may kakayahang maging iba't ibang uri ng hayop depende sa kanilang kagustuhan. Minsan, nakikita ko silang maging malaking ibon o baboy ramo o iba pang malalaking hayop na dumadaan sa aming bakuran. Kahit ganoon ay hindi nakayanan ng iba. Kahit ganoon, hindi nakayanan ng iba naming kapitbahay ang paninirahan kasama ng mga aswang sa aming lugar. Nagsilikas ang mga ito at mas pinili na manirahan ng tahimik sa ibang lugar. Iilan na lamang kaming naiwan dito. Dito kami lumaki at dito rin kami mamamatay. Iyan po ang paniniwala ng aming lahi at iyon din ang dahilan kung bakit nanatili kami sa lupaing ito sa kabila ng lahat. Minsan, napagkakamalan pa nga akong isa sa mga aswang
tuwing nagpupunta po ako sa bayan upang mamalengke. Minsan kasi sinasamahan ako ng aking mga kaibigang aswang kaya hindi talaga maiwasang mapag-usapan ako, lalong-lalo na nang may mga pag-atake na naganap sa ibang bayan. Alam ko pong walang kinalaman ang mga kaibigan ko sa mga nangyayari. Kahit matagal ko na silang kapitbahay, hindi ako kampante at nangangamba pa rin na baka isang araw bigla silang maging mabalasik at bigla na lang manakit ng mga tao. Kaya't lagi akong nakabantay sa kanila. Sa pagdaan ng taon ay mga hayop lang talaga ang kinakain nila at maraming beses ko nang napatunayan iyon. Pinag-uusapan kami ng mga tao sa palengke, ngunit nagawa ko pa ring manatiling matatag para sa pamilya ko. Pinapakita ko sa lahat na isa lamang akong simpleng manggagamot na gustong mabuhay ng tahimik kasama ang aking mga mahal sa buhay. Responsable akong ama at hindi ako natatakot sa mga paninirang puri ng iba. Ayaw namin ng gulo. Minsan tinatawag nila akong aswang sapagkat ang hitsura ko daw ay marumi. Hindi ko naman maiiwasan na madumihan ang kasuotan sa tuwing pupunta ako sa palengke. Hinayaan ko na lamang sila, ngunit umabot sa punto na pisikala na ang pananakit nila. Nariyan yung binabato kami ng mga bata. Pinagtatanggol naman ako ng aking mga kaibigan. Muntik na ngang umabot sa pananakot ng mga kaibigan ko sa mga batang iyon. Pinigilan ko na lamang sila at sinabihang wag nang patulan dahil mga bata lamang ang mga iyan. Isang gabi, may sumugod na mga tao sa lugar namin. May daladala silang mga sulu at mga iba't ibang klasing sandata. Pinagbibintangan kami ang pumatay daw sa mga kaanak nila. Mabuti na lamang at dumating si Kapitan. Matagal na kaming naninirahan dito. Dito ako pinanganak at dito rin ipinanganak ang aming mga ninuno. Saksi rin si Kapitan na mga mababait ang mga aswang na naninirahan sa amin kaya imposibleng sila ang umaatake sa bayan nila. May kasunduan na ang kapitbahay naming mga aswang at si Kapitan na hinding-hindi sila mananakit ng mga tao dahil kung hindi, palalayasin sila sa lugar namin at baka aabot pa sa mas masahol na kaparusahan. Mga bagong lipat kasi ang mga taong pumunta sa amin kaya wala silang kaalam-alam kung ano ang katotohanan. May nakasaksi din ng panggagamot ng aming angkan kaya napatunayan na hindi kami aswang. Marami din namang mga tao na naniniwala na ang mga kapitbahay naming mga aswang ay hindi nambibiktima ng mga tao. Kung kaya't humingi ng paumanhin ang mga taong sumugod sa amin at humingi sila ng tulong sa amin na hanapin ang nambibiktima sa bayan nila. Hindi ako nangangako sapagkat ayaw ko ng gulo. Nanahimik kami ng pamilya ko dito. Maliit pa ang aking panganay na anak at buntis ang aking asawa. Ang aking mga kaibigang aswang naman ay sumumpa na gagawin nila ang kanilang makakaya na matulungan ang taga-ibang bayan. Sa katunayan, Kuya Bari, ay may grupo na sila na siyang nagtatanggol sa mga tao laban sa mga masasamang aswang. Tuwing nangangaso ang aking mga kaibigan, ay sumasaglit sila sa ibang bayan upang alamin kung sino mang umatake sa kanila. Nagro-ronda sila roon gabi-gabi. Simula nang gawin nila iyon, wala nang gumagambala sa kabilang bayan. Hindi na rin kami pinag-uusapan pa ng mga tao sa palengke. Ngunit akala ko, tatahimik na ang buhay namin. Ngunit isang gabi mismo ng unang lamay ng kapatid ko ay naganap ang kahindik-hindik na pangyayari. May biglang umalabog sa bubong ng bahay ng aking kapatid. Biglang nagkagulo ang mga tao sa labas kaya dali-dali akong lumabas, karga ang aking anak. Tinignan ko ang bubungan.
Naaninagan ko ang isang maitim na nilalang na may malaking pakpak. Gumulong ito at bumagsak sa likod ng bahay. Tatakbo naman akong pumunta sa likod. Pinigilan naman ng iba kong kamag-anak ang mga nakikiramay dahil hindi pa nila alam kung ano iyon. Bagamat medyo madilim sa likod bahay dahil walang ilaw doon, ay naaninagan ko ang nagbabagang pulang mata. Naririnig ko ang mahihinang angil at malalim na paghinga nito. Bigla ko na lamang naulinigan ang iyak ng isang sanggol. May karga itong sanggol. Nang gumapang papalapit ang nilalang, ay nakilala ko kaagad ito. Si Aling Kuring. Binigay ko ang aking anak sa aking pinsan. Lalapitan sana ng mga tao ang aswang para kuyugin, ngunit mabilis akong humarang para pigilan sila. "Wag! Kilala ko siya!" sigaw ko. Dahan-dahan akong lumapit sa aking kaibigan. Duguan si Aling Kuring, pati ang sanggol na daladala niya. Halatang kapapanganak pa lamang. "Oh, anong nangyari?" tanong ko sa kanya. May umatake sa bahay ninyo, Goryo. Sa kalagitnaan ng panganak ng asawa mo, biglang may pumasok sa bahay ninyo. Sinubukan kong kalabanin ang nilalang na iyon para mailigtas ang mag-ina mo. Ngunit hindi lang pala isa ang halimaw na umatake, kundi dalawa. Kukunin na sana ng isa pa ang sanggol mong anak nang pinigilan ito ng iyong asawa. Sinigawan niya ako na iligtas ang iyong anak. Gusto ko siyang tulungan, ngunit nanghihina na ako sa dami ng sugat na natamo ko sa unang nilalang na aking kinalaban. Mas pinili kong iligtas ang inyong anak dahil na rin sa pakiusap ng iyong asawa. Patawarin mo ako dahil hindi ko siya nailigtas. Umiiyak, nagaralgal na boses na sabi ni Aling Kuring. Yung mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nakatulala lamang ako at hindi ako makagalaw. Tinitigan ko lang ang aking anak na umiiyak. Gulat na gulat ako sa nangyayari. Sinisisi ko rin ang aking sarili. Bakit ko pa iniwan ang aking mag-ina? Bakit pa sa amin nangyari ito? Bakit ang asawa ko pa? Parang sinadya ito dahil eksaktong wala ang mga anak ni Aling Kuring sa lugar. Ang ibang aswang naman ay nangangaso sa iba't ibang lugar para may makain sila. Paano sila napunta sa lugar namin? Mga tanong sa isip ko na walang makakasagot. Kinuha ko ang anak ko mula kay Aling Kuring na dahan-dahan ang bumalik sa kanyang anyong tao. Binigyan siya ng damit ng aking mga pinsan at pinapasok sa bahay. Ibinilin ko muna sa mga pinsan ko ang aking mga anak. Kasama ang ibang kalalakihan sa amin ay nagmamadali akong umuwi sa bahay. Naabutan kong sira-sira ang aming bahay na parang dinaanan ng bagyo. Pagpasok ko sa pintuan, doon nakita ko na nakahandusay ang walang buhay kong asawa. Gutay-gutay at puno ng kalmot ang kanyang katawan. Labas ang mga lamang loob. Wala nang atay at puso. Karumal-dumal ang ginawa nila sa aking asawa. Dahil sa galit ko ay nagsisigaw ako at nagmumura. "Mga hayop kayo! Bakit nyo ito ginawa sa asawa ko? Papatayin ko talaga kayong lahat! Mga halimaw kayo! Hahanapin ko kayo kahit sa amang sulok ng mundo kayo magtago!" Sigaw ko habang pumapalahaw ng iyak. Kararating lamang ng mga anak ni Aling Kuring. Isinalaysay ng mga kasamahan ko ang lahat sa kanila. Sinundo nila ang kanilang ina upang sa bahay na lang nila ito gamutin. Kahit na hindi pinalad ang aking asawa, ay malaki ang pinagpapasalamat ko kay Aling Kuring dahil iniligtas niya ang aking anak.
tatanawin ko itong malaking utang na loob sa kanya. Sa gitna ng aking kalungkutan, patuloy pa rin kaming namumuhay kasama ang aking 2 anak. Alam kong iyon din ang nais ng aking asawa para sa aming pamilya. Bagamat nasawi ang aking asawa, nabigyan naman ako ng bagong buhay na aking aalagaan ng buong buhay ko. Silang mga anak ko ang magiging inspirasyon ko upang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na marahil ito na nga ang aking tadhana. Mangyayari talagang may mga kaganapang hindi ko maiiwasan. Ngunit patuloy lamang akong magpapakatatag alang-alang sa aking mga mahal sa buhay. Ipagtatanggol ko ang aming lugar na kinalakihan. Balang araw, mahahanap ko rin ang pumatay sa aking asawa. Nagdaan ang ilang taon at natahimik ang aming lugar sapagkat mas pinaigting ang pagbabantay ng aming mga kaibigang aswang. Isang Sabado ng umaga, naisipan ulit naming pumunta sa bukid kasama ang aking 2 anak upang mamitas ng iba't ibang gulay. Madalas naming gawin ang ganitong pagdalaw sa aming sakahan dahil bukod sa nakakaani kami ng makakain namin, ay nakakapamasyal pa kaming mag-aama. Dahil sa nilibang kami sa pamamasyal ay inabot kami ng hapon sa sakahan. Nang papauwi kami ay bigla ko na lamang naramdaman na mayroong kakaiba. Nang makadaan kasi kami sa may kakahuyan ay may nakita akong isang kalabaw at paniki na tila nagmamasid sa amin. Bigla akong nakaramdam ng takot. Alam kong aswang ang mga iyon na nagbabalat kayo lamang bilang mga hayop kasi kakaiba ang kanilang laki. Upang mapawi ang aking pangamba, hinayaan ko lamang sila at nagpatuloy lamang kami sa paglalakad ng payapa. Napansin ko ring nababahala na ang aking mga anak kaya sinikap kong manatiling kalmado habang kami nag-uusap at nagtatawanan. Mahalaga na maparamdam sa kanila na ligtas pa rin kami. Ngunit nang naisipan naming bumalik sa aming dinadaanan ay nagulat na lamang ako dahil nasa harap na namin ang mga nilalang na iyon. Ang bilis nilang nakalipat ng pwesto. Bigla silang nagpalit ng kanilang anyo at bumalik sa kaanyuan bilang tao. Napako ang aking mga paa sa lupa nang unti-unting nilapitan kami. Alam kong delikado na ang sitwasyon, lalo na at kasama ko pa ang mga anak ko. Ngunit nagawa ko pa ring manatiling matatag at harapin sila ng buong tapang. Kinausap ko ang mga iyon ng mahinahon, ngunit iba ang kanilang pakay. Nang magtangka silang kunin ang aking mga anak, ay hindi ako nagdalawang isip na kalabanin sila. Sinugod ko sila gamit ang daladala kong patalim. Pinatakbo ko ang aking mga anak at sinabihan ko na magtago sila. Nahirapan akong kalabanin ang mga iyon. Napuno na ako ng kalmot at galos, ngunit hindi ako nagpatalo sa kanila. Tiniis ko ang sakit na aking nararamdaman. Akala ko noong mga oras na iyon ay katapusan ko na, Kuya Bari, dahil pinagtutulungan ako ng 2 nilalang. Buti na lamang dumating ang mga kaibigan kong aswang at tinulungan ako. Sa hindi katagalan, nagapi namin ang mga kalaban. Tinanong namin sila kung sila ba ang umatake sa bahay namin at kumitil sa buhay ng aking mahal na asawa. Tumanggi sila, ngunit kilala daw nila kung sino ang mga iyon. Ngunit ayaw nilang sabihin ang pangalan ng halimaw na pumaslang sa aking mahal. Kahit pinipilit na namin, ayaw pa rin talagang magsalita. Kaya kahit wala akong nakuhang impormasyon, ay tinapos ko ang buhay ng mga ito.
Maihamayay bigla kaming nakarinig ng mga pagkaluskus sa hindi kalayuan. May kasama pa silang isa. Bulong ng isa sa aking mga kaibigan. Pupuntahan na sana nila, ngunit pinigilan ko sila. Wag, teka, hayaan niyo sila. Kung ito lang ang paraan na malalaman natin kung sino ang pumatay sa asawa ko. Hayaan niyong malaman ng mga kamag-anak nila ang ginawa natin. Wika ko sa mga kaibigan ko. Matapos ang nangyaring labanan, alam kong babalikan ako ng mga kalahi ng aming pinatay. Ayon sa matatanda, kapag ka daw napatay mo ang isa sa mga miyembro nila, maghihiganti daw ang natitirang miyembro sa buong pamilya ng pumatay. Magmula noon, hindi ako mapakali sa tuwing naiisip ko ang aking dalawang anak, Kuya Bari. Pilit kong pinoprotektahan silang dalawa mula sa anumang kapahamakan. Pinaigting ko ang mga proteksyon na nakapalibot sa aming bahay. Kahit ang mga kaibigan ko ay hindi makakapasok sa aming bakuran. Kung nais man nila akong kausapin, ay isisigaw na lamang nila ang pangalan ko para ako na lang mismo ang lalapit sa kanila. Isang gabi, may tumatawag sa aking pangalan. Hindi ko ito kilala, ngunit nagpakilala siyang si Gardo, kasapi ng grupo ng mga kaibigan kong aswang. Nais daw akong kausapin ng kanilang leader na tawagin na lang nating Poncio. Ibinilin ko ang aking mga anak sa aming kapitbahay na tao lang din para sumama kay Gardo. Pagdating ko sa lugar, sinalubong kaagad ako ni Poncio. Goryo, ako si Poncio, leader ng grupong ito. Kamusta ka na? Pangungumusta nito sa akin. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Tiningnan ko muna ang mga tao sa aking paligid. Nakita ko doon ang mga kaibigan ko kasama ang anak ni Aling Kuring. Poncio, ano bang kailangan mo sa akin? Sagot ko sa kanya na patanong din. Usap-usapan sa kanilang grupo na naghahanda ang isang grupo ng mga aswang na nais nila akong balikan dahil pinatay daw namin ang dalawang miyembro ng kanilang pamilya. Matagal na palang gustong gapiin nila Poncio ang mga kalaban nilang grupo ng aswang dahil ang mga iyon ang umaatake sa kabilang bayan. Iyon din daw ang pumatay sa aking asawa at ang nais kumuha sa aking mga anak. Kaya nag-alok siya na magtulungan kami para sa kaligtasan at kapayapaan ng sangkatauhan. Ngunit sa simula, Kuya Bari, nagdadalawang isip ako. Ngunit bandang huli din, nakumbinsi niya akong sumama sa kanila. Pumayag ako sa nasabing kasunduan dahil para rin ito sa kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Dahil sila lang ang natatanging rason kung bakit patuloy pa rin akong lumalaban. Nagsanay kami bago dumating ang kabilugan ng buwan. Iyon lamang ang gabi na mas lumalakas ang puwersa ng mga aswang. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na aming pinakahihintay. Hindi na namin sila binigyan pa ng pagkakataong sumugod sa amin kung hindi kami na mismo ang unang sumugod sa kanila. Dala-dala ang aking mga pananggalang at kagamitan laban sa mga nilalang kasama ng matinding panalangin sa Diyos Ama ay buong tapang kong hinarap ang aking kapalaran. Naging mabangis po ang bakbakan. Marami sa amin ang nasugatan. Marami ring buhay ang nasawi. Ngunit iba pala talaga kapag buong pagkatao mo ang nakasalalay sa isang digmaan. Lahat ng lakas at talino ay kailangang ibuga upang manatiling buhay. At sa huli, nanaig kami. Nanaig ang kabutihan. Bagamat marami ang nasawi sa aming panig, nagtagumpay pa rin kami, Kuya Bari. At muli kong napatunayan na habang may buhay, may pag-asa. Habang lumalaban ka para sa ikabubuti, mananaig ka sa anumang pagsubok.
At nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na nagbigay patnubay patungo sa aming tagumpay. Matapos ang madugong labanan, Kuya Bari, napagpasyaan ko na umalis na sa lupain kung saan kami namuhay ng matagal na panahon. Sa lupain na kung saan ako pinanganak at pinanganak ang aming mga ninuno. Maraming alaala ang iniwanan namin doon. Doon kami lumaki, maging ang aming mga magulang. Subalit dahil sa pangyayari, napagdesisyonan na naming lumipat para sa kaligtasan naman ng aking mga anak. Sa bagong lupain, tahimik kaming namuhay ng aking mga anak. Malayo ito sa luma naming tirahan, kaya't wala na kaming pangamba pa sa mga nilalang ng dilim. Bagamat may lungkot pa rin sa puso ko dahil hindi ko na makikita pa ang mga kaibigan kong mga aswang. Masaya namang kaming nagsimula ng bagong kabanata ng aming buhay. Madalas ay nagkukwentuhan kami ng aking mga anak patungkol sa pakikipagsapalaran namin noon. Hindi pa rin talaga makapaniwala ang aking mga anak sa naging takbo ng mga pangyayari. Ngunit sa tuwing naaalala nila, nagagalak sila dahil naging bayani daw ang kanilang ama. "Tatay, ang astig mo pala noon." Namamanghang sabi ng aking panganay habang hinihimas ang kanyang bunsong kapatid. "Sana tay paglaki ko, maging katulad din kita para makatulong sa mga nangangailangan." Duktong pa niya. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng aking anak. Ito marahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng nakaraan sa akin. Ang aral at inspirasyon. Ang pag-asa na maipapasa ko sa susunod na henerasyon ang diwa ng pagiging isang matatag at masigasig sa buhay. Kaya naman patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa aking mga ninuno at Diyos Ama sa biyayang ito. Bagamat marami akong pinagdaanan noon, naging aral ang lahat para sa akin at sa aking mga anak. At sa tuwing naaalala ko po ang nakaraan, Kuya Bari, hindi na lungkot ang bumubulabog sa puso ko kung hindi galak dahil nagtagumpay pa rin ang kabutihan sa bandang huli. Sa aking mga anak na ngayon ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Sana'y alalahanin ninyo na sa mundong ibabaw, marami tayong pagdadaanan ng mga pagsubok at kalungkutan. Ngunit habang may buhay at tapang sa puso, makakayanan natin ang lahat ng pagsubok na dumating sa ating buhay. Kuya Bari, dito ko na po wawakasan ang aking kwento. Sana po'y mapiling nyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Merry Christmas po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Gregorio. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang
sa Lagbantay, Kaligon Bracelet. Aswang na nagbabalat kayo para makapangbiktima. Ito ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo na aking naranasan sa isang probinsya sa Mindanao. Ito ay base sa tunay kong karanasan. Maaring hindi po ito kapanipaniwala sa ilan, pero ang mundo ay tunay na may itinatagong mga hiwaga. At isa na rito ang mga aswang. Isang nilalang ng dilim na may angking lakas at may kakayahang magbalat kayo para makalapit sa kanyang mga posibleng biktima. Isang patunay na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Larry at ito ang aking kwento. Taong 1984 nang ako po ay madestino sa Cotabato. Ako ay isang kapitan mula sa hanay ng mga sundalo. Isinama ako ng aking asawa dahil wala naman akong mapag-iwanan sa kanya at parehas na kaming ulila. Saan man ako mapunta ay kasakasama ko siya o kaya naman ay kumukuha ako ng isang bahay paupahan na malapit sa kampo para doon kami manirahan. Mas kampante kasi ako sa ganoong setup, lalong-lalo na at buntis ang asawa ko sa una naming anak noong mga panahong iyon. Maganda ang puok na iyon, Kuya Bari. Maraming mga puno, tahimik at malayong malayo sa kinagisnan kong kapaligiran sa lungsod. Bagamat may mga kwento-kwentong pugad daw ito ng mga rebelde, ay hindi naman maikakailang tahimik ang lugar at mainit ang pagtanggap sa amin ng mga tao. Labis raw ang kanilang pasasalamat dahil kahit papaano ay maaaring hindi na sila magambala sa mga panginyikil at pananakot ng mga makakaliwang grupo. Ang kubong aming naupahan ay pagmamay-ari ng mag-asawang Tupe at Imelda. Mabait po ang mag-asawang ito, Kuya Bari. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Magiliw sila sa amin at hindi maramot. Madalas kapag kaumani sila ng mga gulay o prutas ay palagi nila kaming binibigyan. Nakakatuwa kasi yung ganitong gawi ng pagpapakatao ay madalang na lamang sa mga mauunlad na kabayanan. Bagamat palaging may nakaabang na panganib anumang oras ay maaaring magkaroon ng engkwentro, hindi naging sagabal iyon para magustuhan namin ang pansamantalang pananatili sa puok na iyon. Ang mag-asawang Tupe at Imelda ay walang anak. Ayon sa mag-asawa, ay nagbuntis naman daw itong si Imelda pero sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay daw ang sanggol sa tiyan ng ginang bago pa ito maipanganak. Nagkaroon ng impeksyon ang kanyang matres, kaya mula noon, wala na siyang kakayahang manganak pa. Naniniwala silang mag-asawa na baka raw aswang ang may kagagawan kung bakit namatay ang sanggol. Kung kaya kabilin-bilinan nila na mag-ingat raw kaming mag-asawa dahil marami raw ang gumagalang mga nilalang na tulad ng aswang sa kanilang lugar. Mga klase ng nilalang na may angking lakas at kakayahang magbalat kayo para makapangbiktima lamang. Natatawa lang ako nang makaalis na sila sa aming tahanan. Medyo nainis pa nga sa akin ang miss ko noon dahil sabi ay wag ko raw gawing biro ang usapin. Wala naman daw mawawala kasi kung susundin namin ang mga ibinilin ng mag-asawa. Kaya yung asawa ko noon, madalas sa gabi ay itim ang kanyang suot na damit. Mayroon din mga bolo o mga itak na nakasingit sa sahig na gawa sa kawayan. Maiiwasan daw nito ang pag-atake mula sa ilalim ng bahay. Ang bahay kubo ay gawa sa sawali, pawid at kawayan. Inilalagay ito sa itaas ng lupa na maaaring mapuntahan ng mga tao o hayop ang ilalim.
Dahil gawa sa kawayan nga ang sahig ay agad masisilip kung mayroong tao o nilalang sa ilalim ng bahay. Wala namang kaming naging problema ni Mrs. sa mga una naming linggo doon. Pero mula nang naging panggabi na ang duty ko, Kuya Bari, doon na nagreklamo ang Mrs. ko na nahihirapan na daw siyang matulog dahil sa mga pagkaluskos na palagi niyang naririnig tuwing gabi at ang maingay na tunog na parang malakas na huni daw ng butiki. Sinabi ko na lamang sa asawa ko na wag na siyang mag-alala dahil baka normal lang naman ang ganoong mga tunog, lalong-lalo na't nasa paanan kami ng bundok. Malamang ay mayroong mga ligaw na hayop na gumagala-gala lamang sa gabi. Ngunit kahit ano pa man iyon, binilinan ko na lamang si Mrs. na wag magbubukas ng pintuan at siguraduhing nakapinid ang lahat ng mga bintana tuwing sasapit ang gabi. Isang araw, muling nagreklamo na naman ang asawa ko na may babae raw tuwing hapon na laging tumitigil sa tapat ng aming kubo at tila minamanmanan ito. Mga 15 minutos daw itong nakatayo lang doon sa tapat ni hindi naman ito bumabati o kaya naman ay tumatawag kung mayroon man itong kailangan. Sobrang weirdo daw ng babae. Lalo't palagi raw nitong suot ay mahabang bestida sa tuwing nakikita niya. Nag-alala rin ako sa sinabing iyon ni Mrs. dahil baka mga kalaban namin iyon at nagmamanman. Ngunit ayaw ko namang takutin ang aking asawa. Kaya sa tuwing sinasabi niya na natatakot siya, ay sinisikap kong pakalmahin siya at iparamdam na ligtas siya dahil kasama niya ako at malapit lang naman ang kampo namin. At dahil nga po panggabi nga ang duty ko noon, Kuya Bari, bandang hapon habang iginagayak ni Mrs. ang aking mga gamit, napansin ko ang isang babaeng nakabestida ng mahaba na nakatigil sa tapat ng aming kubo. Lumabas kaagad ako at binati ang babae. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya, ngunit mabilis itong yumuko at umalis. Hindi ito ang una at huli naming pagkikita ng babaeng iyon. Nasundan pa ito ulit. Isang araw, nakita ko na naman ito sa tapat ng kubo namin. Nakapikit at tila sinasamyo ang hangin at may kung anong invisible na bagay na inaamoy-amoy. Nasa batalan noon ang aking asawa at abalang-abala sa paghahanda ng aming hapunan. Tila ba parang bangong-bango ang babae sa kanyang naaamoy? Inisip ko na lamang na baka naaamoy nito ang nilulutong ulam ng aking asawa. Hindi niya namalayan ang aking paglapit. Nagulat na lamang siya at napaiktad nang bigla akong nagsalita. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Sa pagkabigla niya, nabitiwan nito ang bitbit na basket at tumilapon sa lupa ang marahil ay pinamili nitong mga sariwang karni. Tinulungan ko naman siyang damputin nito, pero pinalo niya ang aking kamay at sumenyas na lumayo ako. Mabilis niyang pinulot ang mga tumapon sa lupa at nagmamadaling tumayo at umalis. Tinanaw ko na lamang ang kanyang paglayo. Nakaramdam tuloy ako ng kakaiba sa babaeng iyon, pero hindi lamang ako nagpahalata. Kung maaari ko lang sanang isama ang misis ko noon sa kampo, ay ginawa ko na, Kuya Bari, dahil sa labis na pag-aalala. Kinagabihan ng araw ding iyon, sa kalagitnaan ng gabi, ay isang operasyon ang naganap. Natagpuan ng aking mga kasamahan ang kuta ng mga rebelde malapit lamang sa nayon. Ginalugad namin ang kagubatan at naghanda sa magaganap na sagupaan. Agad nagkaroon ng putukan nang madiskubre ng mga rebeldeng mayroon ng mga sundalo sa kanilang kampo. Sumiklab ang engkwentro. Sundalo laban sa rebelde. Pilipino
sa kapwa Pilipino, labanan ng prinsipyo. Kaming mga sundalo na bitbit ang katapangan at bilis ng galaw ay nagsagawa ng mga taktikal na opensiba upang mapigilan ang panghahasik ng kaguluhan ng mga rebelde. Sa pagpapalitan ng mga putok, mas naging matibay ang determinasyon at tapang ng aking mga kasamahan. Nawala namang hinahangad kung hindi ang magkaroon ng kapayapaan at masugpo ang ganitong klase ng mga samahan na maaaring magdulot ng lagim at karahasan. Natapos ang marahas na labanan at kami ang nagtagumpay. Naiwan ang mga rebelde sa pagkasihapyo at pagkatalo. Marami-rami ang nalagas sa kanilang grupo at ang ilang buhay ay dinala namin sa kampo para kahit papaano'y hikayatin na magbalik loob sa gobyernong minsan nilang tinalikuran para sa inaasam-asam na pagbabago. Ngunit hindi lahat ng tagumpay ay may kaakibat na kasiyahan. Dahil aaminin ko, Kuya Bari, hindi rin ako masaya sa tuwing nakikita kong mayroong mga inosenteng buhay na nadadamay. Nadudurog ang puso ko sa mga bata na namamatay, lalong-lalo na sa mga babae at matatanda na nadadamay sa labanan. At isang pamilyar na mukha ang nakita ko mula sa grupo ng mga rebelde. Ang matandang babae na palaging tumitigil sa tapat ng bahay namin. Totoo nga ang hinala ko, isa siyang kalaban na nagmamanman sa amin. Dinala namin sila sa kampo at ikinulong pansamantala para sa paghahanda ng mga usaping legal at pakikipagnegosasyon para sa kanilang kalayaan. Subalit bago pumutok ang araw, nawala ang babae at nakatakas ito. Walang makapagsabi kung papaano nangyaring nakawala ito mula sa kanyang selda. Gayong bantay sarado po ito at hindi naman nasira ang kandado ng kanyang kulungan. Tinanong namin ang mga kasamahan niya sa seldang iyon, pero lahat ay tikom ang bibig sa pagsagot. At habang nagsasagawa kami ng follow-up operation sa lugar ng engkwentro, isang aso ang natagpuan namin na tila nagbabantay sa kampo ng mga rebelde. Kuya Bari, maawain po ako sa hayop. Marahil kung alaga ito ng isa sa mga rebeldeng namatay, ay malamang hinahanap nito ang kanyang amo. Kung kaya't agad kong inilabas ang aking baon at inilapag ito sa lupa. Agad namang kinain ng aso ang pagkain. Gutom na gutom ito at nanginginig pa nga. Tinitigan ko ang aso at nagpasya akong iuwi ang asong iyon. Itinuring ng asawa ko na isang regalo ang iniuwi kong aso. Katulad ko, mahilig din kasi itong mag-alaga ng mga hayop, lalong-lalo na ang aso o ang pusa. Likas na maawain at mapagmahal siya sa mga nakakaawang hayop. Isa pa, mapapanatag na daw siya dahil magkakaroon na siya ng makakasama, lalong-lalo na kapag umalis daw ako sa gabi. Pinakain, pinaliguan at minahal namin ang aso bilang bahagi ng aming pamilya. Ordinaryong askal lang po ito, Kuya Bari, pero may kakaiba sa inampun naming aso. Wala po itong buntot. Pinangalanan namin siyang si Putot, na ang ibig sabihin ay wala siyang buntot. Kulay kayumanggi ito at may manipis na balahibo. Mula nang iuwi ko po si Putot ay hindi na nalulungkot ang asawa ko sa tuwing ako'y aalis. Natutuwa ring ikinikwento ni Mrs. na nawala na rin daw ang mga kakaibang tunog tuwing gabi na gumagambala sa kanyang pagtulog. Kung kaya't itinuring po naming isang blessing ang pagdating ni Putot sa aming bahay. Ngunit isang araw, biglaang nawala si Putot. Nakita ko ang labis na pag-aalala sa mukha ng aking asawa. Pawisan na ito at hawak-hawak ang kanyang tiyan.
Matagal na daw siyang nag-iikot-ikot sa baryo pero ni anino ni Putot ay hindi niya makita. Nag-alala siya dahil hindi pa raw kumakain ang aming alaga maghapon kaya nakiusap siyang hanapin ko si Putot. Nagtanong-tanong po ako sa mga taong aking nakakasalubong kung mayroon silang napansing aso na walang buntot. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang aming aso. Ayaw kong biguin ang aking asawa kaya naman nagpatuloy ako sa aking pagtatanong at paghahanap. Isa sa mga napagtanungan ko ay ang may-ari ng paupahan na si Mang Tupi. Agad napakrus sa mukha ang asawa nitong si Aling Imelda. Sinabi nito sa akin, wag nang hanapin ang aso at wag na daw hayaang makalapit ito sa asawa ko. Agad ko itong tinanong kung bakit, pero tumahimik lamang si Aling Imelda. Si Mang Tupi naman, niyakag ako sa loob. Binalaan niya ako tungkol sa aso. Hindi raw tama na agad-agad ay nag-aampon kami ng mga hayop na hindi namin alam kung saan nagmula dahil baka ikapahamak daw namin. Hindi ko talaga noon maunawaan si Mang Tupi pero sinabi niyang mayroong mga nilalang na mapagpanggap. Mag-ingat kayo. Hindi lang rebelde ang kalaban ninyo dito sa lugar namin. Makahulugang tura nito sa akin. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabing iyon ng matanda. Palibhasa ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kwento-kwentong aswang at mga multo. Importante, mahanap ko po si Putot para naman mapasaya ko ulit ang aking asawa. Ngunit kahit anong gawin ko, sawi ako. Hindi ko po nahanap si Putot. Naabutan ko si Mrs. na abalang-abala sa pananahi. Agad siyang tumayo at nagtanong kung nahanap ko raw ba ang aming aso. Agad rumehistro sa mukha niya ang lungkot nang sinabi kong hindi eh. Napabuntong hininga na lamang ito at ipinagpatuloy nito ang pananahi ng mga damit para sa sanggol. Kabuanan na rin kasi ni Mrs. Kuyabari kaya naghahanda na rin kami para sa nalalapit niyang panganganak. Naisip kong maibabaling ang kanyang atensyon at mawawala ang lungkot niya sa pagkawala ni Putot kapag maipanganak na ang anak namin. Ilang sandali ay napansin kong tila hindi komportable ang asawa ko sa harap ng kanyang makina. Maya't maya kasi itong may hinahawi sa kanyang harap. Mga 3 o 5 beses siguro niyang hinahawi ang sinulid na gumagambala sa kanyang pananahi. Nilapitan ko siya at kinuha ko ang gunting nang makita ko ang malasinulid na iyon na dahan-dahang bumababa mula sa itaas ng bubong namin. Wala sa loob kong ginupit iyon. Agad ay may narinig kaming malakas na kalabog sa labas na parang may nahulog mula sa bubong. Nagkatinginan kaming mag-asawa at sabay na napatanong kung ano iyon. Tumayo ako at lumabas bitbit ang aking baril. Nirondahan ko paikot ang aming bahay at wala naman akong nakitang kakaibang nilalang sa labas. Maliban sa mahinhing kaluskos mula sa likod na mayroong matataas na damo. Pinuntahan ko iyon at maingat na hinawi ang damo. Nakita ko roon si Putot, nakahiga at tila hinang-hina. Hinawakan ko siya pero muli kong nabitiwan nang mapansin kong nanlilisik ang kanyang mga mata. Ngunit ilang sandali lang ay bigla itong umamo nang makilala ako. Tumayo ito at ikinawag-kawag ang katawan. Agad ko namang kinarga si Putot at inuwi sa aming bahay. Kuya Bari, walang pagsidla ng tuwa ng aking asawa nang makita ang kanyang alaga. Agad siyang naghanda ng makakain nito. Ngunit hindi nito ginalaw ang pagkain.
Nag-alala tuloy si Mrs. dahil baka raw may sakit ang alaga namin. Napansin nitong may dugo sa bibig ang aso. Naging normal ang buhay namin sa mga sumunod na araw hanggang sa malapit ng manganak na ang aking asawa. Naka-schedule na ang asawa ko sa ospital. Kinabukasan, dadalhin ko na sana siya pero napaaga ata ang kanyang pagle-labor dahil bago ko pa siya madala sa ospital ay dumaing na ito na sumasakit na daw ang kanyang tiyan. Sobrang taranta ko noon. Hindi na kayang umabot kung dadalhin ko pa daw sa ospital. Pumutok na rin kasi ang kanyang panubigan. Agad tumulong naman ang ilan sa aming kapitbahay at nagboluntaryong tinawag si Kaiska, ang hilot at maalam magpaanak sa baryong iyon. Hindi nagtagal. Ligtas namang naipanganak ang aking panganay. Nakaraos ng maayos ang aking mag-ina at labis kong ipinagpapasalamat iyon sa Panginoon at hindi sila pinabayaan. Ang hilot ay pumwesto sa bintana at doong piniling mamahinga pagkatapos. Ngumuya ito ng nganga bago dumura sa lupa at biglang tila natigilan nang may maamoy mula sa hangin. Agad itong nagpaalam sa aming mag-asawa pero bago siya lumisan ay ibiniling mag-iingat daw kami dahil mayroong umaaligid-aligid na aswang daw sa paligid. Maglagay daw kami ng asin sa mga bintana at maghanda ng bolo o itak na itatabi sa sanggol bilang pananggalang. Nagulat naman kaming mag-asawa dahil sa kanyang itinuran. Matapos yun ay tumango naman ako at inihatid na sa pintuan ng matanda pagkatapos ko magpasalamat. Diretso na itong lumabas hanggang sa lamunin na ito ng kadiliman ng gabi. Bumalik ako sa aking asawa at pinagsawa ko ang aking paningin sa munting anghel na nasa aking harapan. Ilang sandali pa sa ganoong posisyon ay nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Sa pagmulat ng aking mga mata ay may napansin akong pumasok sa aming kubo at dire-diretso itong lumapit sa aking mag-ina. Laking gulat ko nang kinuha nito ang sanggol at kinilik. Ilalabas na sana niya ito nang bigla ko siyang sinita. Galit na galit ako dahil wala siyang pahintulot na kunin ang aming anak. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon ito sa akin. Ang babaeng kumuha sa aking sanggol ay isang nilalang na noon ko pa lamang nakita. Purong itim ang kanyang mga mata. Mapusyaw ang kulay ng kanyang balat. Mahahaba ang kanyang mga kuko at tila malaalambre sa tigas ang kanyang buhok. Dahil doon ay natigilan ako pero agad ding nakabawi nang maalalang nasa kanya ang anak ko. Patuloy akong sumigaw at sinasabing ibalik ang aking anak. Nagising ako sa marahang yugyug ng aking asawa sa aking balikat. Nananaginip raw ako at umuungol. Hinanap ko ang aking anak. Agad naman akong nakahinga ng maluwag nang makita ko itong payapang natutulog sa tabi ng aking asawa. Hindi pa man ako lubos na aalipungatan, napansin kong bumukas ang pinto namin kasabay ng pagpasok ng tila malakas na bugso ng hangin. Agad ko itong isinara. Dali-dali akong pumunta sa kusina para manguha ng asin. Isinaboy ko ito sa mga bintana at pintuan. Agad akong kumuha ng itak at inilagay ito sa ilalim ng hinihigaan namin. Hindi pa man ako nakakahinga sa kaba dahil sa masamang pangitaing iyon ay may narinig akong ingay na nagmumula sa ibaba ng bahay. Nakarinig ako ng hingal na katulad ng sa aso. Agad pumasok sa isipan ko na baka si Putot lamang iyon, kaya sinabi ko sa asawa kong matulog na lamang at ako na lamang ang magbabantay para makapagpahinga na siya.
Pagkaraan lamang ng ilang minuto, muli kong narinig ang parehong tunog na mas malakas sa pagkakataong iyon na parang nasa tabi ko na ang hayop. Tumuwad ako at sinilip mula sa siwang ng sahig na kawayan kung saan nagmumula ang ingay na iyon. Sinalubong ako ng malalaking pulang mata na hindi galing sa isang ordinaryong aso. Hindi ko makita ang buong nilalang sa aking pananaw, pero kitang-kita ko na maitim at mabalahibo ang mukha nito at katawan. Sa takot, napasigaw ako ng malakas, pero dahil sa sigaw kong iyon, tila natakot o nagulat ang nilalang. Agad ay may narinig akong mga mabibigat na yabag papalayo. Agad akong nagkwento sa aming mga kabarangay ng tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Mabilis na kumalat ang usapin tungkol sa aswang. Nagbigay rin ito ng labis na pangamba at takot para sa lahat. Ang mga tanod ay nagboluntaryong magbantay sa aming tahanan at sisikapin nilang buong baryo ay mailayo at maiiwas sa banta ng pananalakay ng isang aswang. Agad naman nilang tinuntun o hinagilap ang aswang, ngunit bigo sila. Bumalik ang hilot sa bahay at iniabot ang isang maliit na botelya ng langis. Hindi raw ito ordinaryong langis dahil kaya nitong tukuyin kung sino ang aswang na umaaligid-aligid. Sa pamamagitan nito, sigurado ang hilot na mapaghahandaan namin ang muling pagsalakay ng aswang kapag mayroon kami noon. Agad ko naman itong ibinulsa. Nang bandang hapon ay naalala ko si Putot. Nag-alangan ako kasi hindi ko rin alam kung ano na nga ba ang kalagayan ng aking alaga. Maghapon ko itong di naaasikaso at di napakain, ni mapainuman lang. Ngunit nung hinanap ko ito, wala na sa lugar na pinagtalian ko sa kanya. Kaya pala maski anong ingay kagabi ay walang kumakahol na aso dahil nakawala na naman pala si Putot. Hindi na ako nagtangkang hanapin pa siya. Mas importante na mabantayan ko ang aking mag-ina. Buhat sa mga kababalaghang naganap kagabi na dati akala ko ay katang-isip lamang, ay totoo pala. Ngunit ang labis kong ipinagtataka talaga, Kuya Bali, ay hindi pa kami dinadalaw ni Mang Tupi at Aling Imelda. Dumaan ako sa bahay nila para sana sabihin ang magandang balita na nanganak na nga ang aking asawa. Ngunit maski anong tawag ko sa kanila, wala talagang lumalabas mula sa kanilang tahanan. Inisip ko na lamang na baka nasa trabaho o kaya'y abala ang mga ito sa gawaing pambukid kaya hindi ko na ito makita pa. Sumilip pa nga ako sa bintana nila para lang masiguro na wala nga ang dalawang tao na ito. At sa aking pagsilip, nakita ko ang mag-asawang magkayakap. Napansin kong tila may bagay na umiinit sa loob ng aking bulsa. Inilabas ko ang langis at napansin kong kumukulo ito. Indikasyon na may aswang lamang sa paligid. Itinuloy ko ang aking pagsilip lalo't napansin kong tila mapusyaw ang kulay ng nakatalikod na matandang babae at nakalugay ang matigas nitong mga buhok. Nag-uusap sila. Umiiyak ang babae at sinasabing hindi raw ito nagtagumpay na makuha ang kanilang anak. Agad tumimo sa isip ko na ang pinag-uusapan nilang anak ay ang aking sanggol. Lalo akong tinambol ng labis sa takot at pagkabigla nang lumingon ito sa aking direksyon at nakita kong nababalot ng itim ang kanyang buong mata. Katulad ng babaeng nakita ko sa aking panaginip. Napaatras ako at napauwi nang wala sa oras. Agad kong inihanda ang mga gamit namin ni Mrs. at nagpatawag na rin ako ng masasakyan
mula sa aming kampo. Bahala na, mahuli na ang paalam dahil ano't anuman ang mangyayari ay kailangan kong mailayo sa kubong iyon ang aking mag-ina. Hindi ka panipaniwalang kaya kaming linlangin ng inakala naming mabait na mag-asawa. Pakitang tao lamang pala iyon para mapalapit sa amin at anumang oras nila gustuhin, sa kanila kami sasalakayin. Interesado sila sa aking anak dahil ang gusto pala ng mag-asawang aswang na ito na angkinin ang anak ko bilang pamalit sa namatay nilang sanggol. Samantala sa kampo ay agad kaming binigyan naman ng sariling baraks. Hindi komportable tulad ng kubo pero natitiyak kong ligtas ang mag-ina ko roon. Ilang araw ay naging maayos naman ang kalagayan ng aking mag-ina Kuya Bari. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may kumakaluskos sa aming pintuan isang hapon. Napagbuksan ko, si Putot na ikinakawag-kawag ang katawan. Agad ko itong kinarga at tuwang-tuwa akong ipinakita ito sa aking asawa. Akala ko ay masasabik si Mrs. sa muli naming pagkakatagpo kay Putot pero bigla siyang sumigaw at sinabing ilabas ang aso. Mabilis ko namang inihagi sa labas ang aso at muling naramdaman ang pag-init ng langis mula sa aking bulsa. Agad kong kinuha ang aking itak. Ang mga kasamahan ko na nakakita sa amin ay tumulong sa paghabol sa asong iyon. Mayroong ngang nagtangkang barilin pa ang aso pero mabilis ang kanyang pagkilos at ito'y naiiwasan. Hinabol pa rin namin siya ng hinabol hanggang sa wakas ay na-corner namin ang aso. Naalala ko ang sinabi ng hilot na kapag daw papatay ng pinaghihinala ang aswang, kailangan daw ay sa likod ito patamaan dahil kung sa ibang bahagi lang daw ng katawan ay mapapagaling niya ito gamit ang mahaba niyang dila. Kung kaya't mabilis kong itinarak ang itak sa kanyang likod. Napanganga ang aso sa sakit. Hindi na ako naawa kay Putot dahil alam kong aswang siya. Doon ko lang din napag-alaman na putol din pala ang dila ng aso bago ito tuluyang namatay. Naalala ko tuloy ang ginunting kong sinulid na bumababa noon sa tiyan ni Mrs. at ang aksidente kong pagkakatagpo kay Putot noon na may dugo sa bibig. Marahil ay tinangka nitong biktimahin na ang aking mag-ina noon, subalit hindi lamang siya nagtagumpay. At bago namin matabunan ng lupa ang buo niyang katawan, ay tila unti-unting nagbago ang hugis nito. Parang nagiging tao. Hanggang sa ipinakita nito ang tunay niyang anyo. Siya yung matandang babae na kasama ng mga rebelde at nagmamanman sa bahay namin noon. Gulat na gulat ako sa aking mga nasaksihan. Hindi ko talaga akalain, Kuya Bari, na mayroong mga ganoong nilalang. Totoong-totoo pala ang mga aswang at mapagbalat kayo sila. Mapaugali o sa anyo ay kaya nilang manlinlang ng tao at sisikaping mapalapit sa mga tinatarget nilang biktima. Malamang kaya lumapit si Putot bilang aso ay upang makapaghiganti sa akin o sa aming mga kasundaluhan dahil sa naganap na engkwentro laban sa mga rebelde. Mabuti na lamang at nakaligtas kaming mag-anak sa sumpa ng mga nilalang na katulad nila. Magmula noon, Kuya Bari, natuto na ako at hindi na kailanman namulot ng mga hayop sa daan. Mahirap na kasi. Mahirap mag-alaga ng mga hayop na hindi ko alam kung saan o ano ang pinagmulan. Mahirap din kasi yung naranasan ko na. Minahal ko at itinuring na pamilya si Putot. Pero aswang naman pala ang alaga ko at nagtatago lamang sa anyo ng isang nakakaawang aso. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una,
mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.